maaari po tayong engage sa kanila sa paggawa ng mga assignments o projects sa pamamagitan ng paggabay. So mga mommies, take note of these reminders. Kung paano ko po susuhetuhin yung pagiging makulit nila. Ang Diyos lang po talaga ang ating tanging pag-asa. Huwag po tayong gumive up. Ang programang inyong kaagapay sa paghubog ng mga pusong ina. Moms at Heart. Isang magandang hapon po ang bati na inyong Mami Bes Serios and welcome sa atin pong pangalawang linggo kung saan tayo po ay nagbibigay dito sa ating programang Moms at Art ng pagpapahalaga sa iba't ibang karanasan ng ating pong mga tatay who are of course Moms at Heart in their own way ng pakikitungo po sa ating mga kabataan. Kayo po ba ay sasama sa amin sa pamamagitan ng 702 DCAS FEBC Radio TV, 702 DCAS FEBC Radio, Moms at Heart or Memo ni Mami, or very simple at lalo na nga po kung kayo ay merong PM Radio, 702 DCAS AM1. Lahat ng yan dahil tayo nga po ay membro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kakaiba po ang istorya na atin pong bibigyan daan ngayong araw na ito. Ito po ay patungkol sa istorya ng magbiyanan, kung saan ang atin pong manugang na lalaki ay nagbigay ng kanyang oras, panahon at masiglang pag-aalaga habang ang kanya pong father-in-law ay nandoon sa ospital, and even I'm sure back home ay nag-aalaga pa rin po siya hanggang sa gumaling ang nasabing biyenan. Ayan, tayo na nga po ay sasamahan ng aking regular na co-host for this month of June, si June. Karahim na karahim, no? At ang ating pong makakasama na guest ay si Daddy Edison. Magandang hapon sa aking dalawang kasama, and of course, napakilala ko na po ang aking co-host for this month, none other than si Papa Jules. And ang amin pong makakasama ay si Daddy Edison. Ayan. Ang sabi ko po ay medyo kakaiba po ang istorya na atin pong ibabahagi. And you'll find that out in a short while. Pero bago yan, syempre, ang dalawang daddies, tatay na aking kasama ay pababatiin ko muna. Unahin natin ang ating guest. Daddy Edison, sino ang gusto mong batiin? Gandang hapon po, Mami Bessie at Papa June, at sa ating pong mga tagapanonood at tagapakinig ng Moms at Heart. Ako po si Daddy Eds at ako po ay may isang asawa at dalawang magagandang anak. At binabati ko po ang aking asawa na si Mami Rom na kasalukuyan ngayon ay nagtatrabaho, at ang aking mga anak na kasalukuyan ngayon nagpapahinga dahil kasi simula pa lamang po ng kanilang summer vacation. Yun po, Mami Bessie. Yan, okay. So, wag na tayo magbanggit ng mga friends at baka marami sila ay hindi mapagbigyan lahat. How about si Papa June? Siyempre, nag-birthday ang kanyang beautiful wife. Okay, batiin ang beautiful wife. Yes, hello po sa ating lahat. And it's a privilege to be back here. At kagaya po na nabanggit ni Mami Bessie, binabati ko ang aking wife, si Ana, ng isang belated happy birthday last June 5. Yan, okay. At ang ating pag-uusapan ngayon, di ba, Papa June, parang medyo kakaiba ito, no? Yes, oo. Madalas na joke, di ba, yung masaya daw si Adam and Eve kasi walang biyanan. Oh. Di ba, lagi nagiging joke yan, Papa June, ano? Kasi parang madalas po natin naririnig. Oo. Ano, na-package yung biyanan na parang kontrabida ba o ano? Well, sa maraming pagkakataon, ganyan nga po yung pakiwari at pakitungo natin sa ating mga biyenan. For some, of course, meron silang experience para masabi nila na totoo ito. But for some, parang naging nakagista na lamang natin sa ating kultura. Pero alam ko, this afternoon, mababago ang ating pananaw patungkol sa ating mga biyenan sa oras na mapakinggan natin ang ibabahagi ng ating guest daddy. Yes, oo, kasi si Daddy Edison ay merong ibabahagi sa atin
patungkol sa kanyang kakaibang ginawa, no? At makikita natin dito na hindi ito common. It's not something na ginagawa ng marami. And to think, no, lalaki pa, no? May mga alam ako na ang nagsilbi ay babae, no? Pinagsilbihan nila yung kanilang biyanan. Pero babae sila. But then, si Daddy Edison ay lalaki. No? So, ilang taong ka na bang may asawa, Daddy Edison? Ako po ay kinasal noong year 2010 at happily married for the last 13 years. Yan. 13 years. Opo. Yan, okay. And ilan ang iyong mga supling? Sabi mo kanina, dalawa, ano? Dalawa po, isang babae, yun po yung panganay, at isang lalaki, yun po yung bunso. Yan. And sa pagkaalam ko, Papa Jun, si Daddy Ed ay ano to homebody. Talaga. Homebody. Well, marami tayong matututunan mula sa kanya, kaya it's a very interesting topic. Excited na akong mapakinggan yung ibabahagi niya sa atin sa hapon na ito. Yes, oo. Tapos yung comment ko tungkol sa homebody, para po sa ating mga momchies, no? Tayo po ay nagbibigay ng tuon sa atin nga pong kabahagi, kapartner, no? Na kahit po daddies nga sila, mga lalaki sila, pero may pusong ina po. At ano pa po ba ang pagsasalarawan patungkol sa pusong ina? Salita po dito is one and only word, care. Ayan, care. Yung Care. nurturing care, yan. Yan po ang talagang nagsasalarawan dun sa ating tinatawag na pusong ina. And kaya ko nabanggit na si Daddy Edison ay homebody, ay work from home siya. And lagi siyang nasa bahay. And minsan nagkukwento yan, kilala ko po yan. Nagtatrabaho yan sa bahay. Ano ang mga favorite trabaho mo dyan sa bahay, Daddy Edison? Mami Bessie, magandang tanong po yan. Ako po ay flexible in the sense na kahit na ano yung paggawa sa akin ay hindi ko man maibigay yung best, ay nagagawan po ng paraan. Pero ang profession ko po is I'm a music teacher. At ako po ay nagkakandak ng mga music tutoring face-to-face and home service din po. Minsan online at pagka may mga pagkakataon naman po na may iba pang mga sideline na po pwedeng gawin dahil nga work from home po, nagvi-video editing din po ako. At ako rin po ay nasa music production, nagre-recording, mixing and mastering. Dito lang din po sa bahay. At pag may mga iba pong mga side hustle na tinatawag na po pwede naman pong I remember yung last pandemic talagang pati yung pagluluto ay parang nakarir ko na yun noong mga time na yun Kaya yun po yung aking mga pinagkakaabalahan. Yan, siya po ay isang music teacher, no? That's where we also have an encounter, At if you, Papa Jun, napansin mo, no? Yung mga binahagi niya ng mga pinaggagawa niya, talagang iba't iba, no? Na sinusulit niya ang oras niya sa bahay. And Napaka-diverse, Mami Bessie. Oh, yes. He makes himself, his presence, no? Felt, no? Kasi isa rin yun sa feedback ng mga bata ngayon, na oo nga, nandiyan dyan ang tatay at nanay namin, pero parang wala naman din sila sa tahanan. Parang wala sila sa tahanan, di ba? So, si Daddy Edison ay, I'm sure, sa luto pa lang ay maaamoy na ng kanyang mga anak at matitikman, na, ay, nandito pala si Daddy, Ang iyong asawa ay, di ba, work from home din, si Rom? Opo, ma'am. Opo. Siya po ay CPA, work from home din po. At meron po siya ditong accounting firm sa na naka-virtual office po kami pero mas comfortable po siyang gawin dito sa bahay. Pero anywhere naman po na pwede naman po niyang gawin. Yes, oo, na-access. So, Papa Jun, that's what we call the nice part of technology, no? Yes. Opo. The nice part of technology, Ngayon kasi parang pag may hawak-hawak ka na ring maliit na to, parang ang dami ng
power na mako-connect sa kanya eh, di ba? Documents and everything, makikita mo dito, makakapagawa ka din ng kung ano-ano dyan, ano? So more and more, I think we are just so happy with how technology evolved. And so this time, itong si share ni Daddy Edison, hindi ito mukhang gagawa ng technology, no? Hindi ito pwedeng technology, no? This is hands-on, ano? So, ang pag-uusapan po, gaya ng inyong nakita sa ating post ay paano ang isang daddy at manugang, no, for this sharing na ibibigay po sa atin ni Daddy Edison, ay siya po ang kumatawan doon sa dapat ay gagawin ng tunay na anak to care for the father na who was confined sa ospital. Ayan. Pero dahil kanina, no, natatawa ko kasi di ba that Papa June, nagsimula tayo ng parang nakapackage yung ating mga indos ng kakaiba. Di ba lagi pa nga Totoo. tampulan ng tukso yan eh, no? Yung tungkol sa mga in-laws. But I'd like to ask si uh, Daddy Edison, ano kaya Papa June, ang tanaw niya sa mga in-laws? Well, sa akin, Mami Bessie, very interested ako malaman paano sila nagsimula. Typically, kasi di ba, merong mga differences sa values, sa beliefs, sa backgrounds. Pero paano kaya sila nagsimula at paano nila na-develop over time yung kanilang intimacy bilang mag-in-laws? Wow, sige nga, baka makapulot ang madami sa iyo, no? Amen po, maraming salamat po. Bali, I remember po kasi no mga first 2 years ng aming married life ni Mrs. ay magkakasama po kami sa isang bubong ng mga in-laws ko at kami po ni Mrs. nung nagsisimula pa lamang po kami. And obviously po kasi yung aking biyenang lalaki ay ano po OFW. So may mga time na kapag wala po siya sa bansa, kami po yung kasama ng biyenan kong babae. Sa part ng biyenan kong babae, wala po naman talaga kaming problema dahil ever since nung start kong niligawan si Mrs. to the point na naging ano po ko, I made sure na lagi po akong nakaharap sa kanyang mga magulang. Nung nanliligaw pa lang po ako talaga, nililigawan ko siya, pumupunta talaga ako sa bahay. Very traditional po yung ginawa kong panliligaw dahil gusto ko makita nila yung sincerity ng aking panliligaw kay Mrs. ko ngayon. So, noong time na maganda naman po naging development ng relationship ko doon sa would-be na mother-in-law ko. Ngayon, nung kinasal na kami ni Mrs., hindi pa ganun po kaayos yung aming relationship ng biyenang kong lalaki due to the fact na nangingibang bansa po siya. Ngayon, nangyari na lang po ngayon nung time na nung nag-retire na po siya sa pagiging OFW. Before the pandemic po yon. So meron po sana siyang last na punta ng Yemen, kaya lang hindi na po natuloy dahil kasagsagan na po bigla nagsimula yung pandemic. So at that point na quarantine lahat, so lahat kami magkakasama po sa bahay and then nagkaalaman ng mga tunay na ugali, mga ganyan. Pero kaming dalawa ng biyenang kong lalaki, typically bilang mga lalaki, para may kanya-kanya kaming man cave eh. Si Papa, ganun po ang tawag ko sa kanya, may sarili siyang man cave dahil kasi siya po ay isang technician. So, pag nagre-repair siya ng mga radyo, mga kung ano, ng mga electronic devices, meron siyang naka-assign na lugar niya kung saan dun lang siya maghapon na nagwo-work lang siya, kukumpuni siya, tapos pag may mga time na kakain, dun magkakasama kami. So, ganun lang po naging namin araw-araw. And since ako din po kasi nagwo-work from home, meron din po akong sariling home studio na itinayo po dito sa loob po ng bahay. Kaya more likely mas magkakasama lang kami after the pandemic, during pandemic at saka after ng pandemic, kapag yung kakain kami, yun ng almusal, ng tanghalian, hapunan, tapos pagka may mga part na yung during mga break times, doon lang kami nagpapangkita. Nagkikita sa loob ng bahay. Kaya imagine nyo po, nasa loob kayo ng isang bahay, pero ganun lang yung time na na-spend nyo being together po. Yun. So, nakikinig ako dun sa sinasabi mo na, kasi nagtanong si Papa June patungkol doon sa paano na-develop ang inyong relationship.
But then, dun sa description mo, ang isang nakita ko dyan na sabihin natin siguro na nakatulong, no? In terms of developing an intimate relationship ay kasi sometimes pagka sinasabi natin gusto natin ng intimate relationship, yung laging magkasama, 'di ba? Yung laging usap ng usap, mga ganon. Pero diyan sa sinilarawan mo na paraan ng inyong pagsasama, nakita ko diyan ay number one, yung respeto sa bawat isa, na meron kayong kanya-kanya, di ba? Hindi kayo nangingialam, hindi kayo nagpapakialaman na dito ka magtrabaho, o dyan ako, gano'n, ano? And then pangalawa rin na nakita ko dyan, aside from the respect, ay hindi kayo involved masyado dun sa walang katapusang usapan. Di ba? Kasi busy kayo pareho eh, no? And sometimes there is that notion sa isip ng marami na para maging intimate, we have to keep talking and talking and talking, di ba, no? And dahil pareho kayong lalaki, you spend less time na parang magkaharap kayong ganon. You're so busy with your work and he's busy with his work. Kapag nagkita kayo over meal, parang ano siya, it's a casual, no? Yun yung pangatlo. It's a casual kind of environment na, yun, ano pinag-uusapan nyo over the meal? Yung ulam, Opo. yung, di ba? At ako po ang Hindi siya tagaluto mukhang ng aming personal. pagkain, Mami Bessie, ng aming ulam. Kaya doon kahit papaano nakakontribute sa aming intimate relationship sa bawat isa. Yan, oo. Ano, Papa Jun, tama ba yun? Ano ang observation mo dun sa kanyang istorya, Papa Jun? Sa akin naman po, ang nakita ko dito, una sa lahat, yung naging maganda yung panimula ng kanilang relationship. At ito magandang tip ito, lalong-lalo na sa mga listeners natin na binata pa, yung simulan yung tamang relasyon sa pamamagitan ng yung conventional na kapamaraanan pa rin natin. Alam ko, nasa modern times na tayo ngayon at hindi na yung ganun yung kapamaraanan ng mga kabataan, pero nakikita natin naging maganda yung epekto or yung impact nito para makabuo sila ng good relationship. Pangalawa, Mami Bessie, I agree with you na meron silang healthy boundaries. Ba? Kaming mga lalaki, most of the time, merong mga awkward moments sapagkat hindi sa lahat ng pagkakataon pareho kami ng mga gustong gawin at dahil nga meron silang healthy boundary, meron silang pagkakataon to do things by their own, and then meron din silang mga pagkakataon na kung saan nagkakasama sila for communication and for other things, for sharing meals, at sa tingin ko healthy yung ganitong combination para sa mas magandang pagsasama na mag-in-laws. Alright, naku, so naka-laid down pala ang tinatawag nating matibay at matatag na foundation, hindi doon sa laging nag-uusap, kung hindi doon sa nagbibigay ng respeto sa bawat isa na meron tayong kanya-kanyang bisibisihan, ano, na hindi sila nagngingialaman, ano, kasi minsan, like ako, I'm speaking for the idea natin, mga ma'am chits, listen po, no, sabi ni Papa John, kaming mga lalaki. Okay, so doon pa lang po ay maintindihan na natin na iba po yung lalaki. Kaya minsan nagkakaroon ng friction, ang mga babae, inilalagay ang lalaki na parang kamukha ng isang babae. So, tanyo, sila na mismo yung nagsabi. And kasi yun nga, kami mga babae, expectation naman namin, we wanted talk, talk, talk. Usapin mo, talk, 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 ganyan, di ba? Paano tayo magiging mag-intimate? Magsalita ka, ganyan. But sa lalaki pala, you don't need those kinds of communication, ano, na madami. So, ayan mga mamchis, tip po yun sa atin. Let's zipper our mouth. Sabi ng apo ko, zipper your mouth. Yan. Para hindi masyadong magkaroon ng stressful na relationship. Okay? So, next curious question natin. Ano bang next curious na question natin kay Papa June? Anong next curious na question mo kay Daddy Ed after finding out yung relationship na yan? Mami Bessie, ako gusto kong malaman paano pa nag-develop yung kanilang time together. Kanina napakinggan na natin from Daddy Eds yung kanilang naging setup during the pandemic. But I believe merong pang mga nangyari after this na doon makikita na atin kung paano naging
mas either nag-nourish yung kanilang relationship as in-laws or mas naging challenging pa sa mga susunod na pagkakataon? Apa. Ito pong nangyari nung last year, it was in September 24 na na-confine po yung aking biyenan sa hospital sa Manila po due to chronic kidney disease. Pero before po, hindi pa po namin alam na yun na nga po yung diagnosis dahil kasi nagkaroon siya ng mga simptomas na kung saan may nakita ng bula dun sa kanyang ihi at pagkatapos ay hindi na po maganda yung kanyang pakiramdam. So nung time po na yun, nung na-confine siya, nung September 24, yung unang linggo po noon, may nagbantay po sa kanya, yung isa po namin kasama din po dito sa bahay na rin po, naging part ng aming family na kinukup na rin po namin. At isa po siya po yung nag-alaga muna for the first week. Tapos nung sumunod pa po noon, ako kasi medyo hesitant po ako dahil nga working from home. At ang iniisip ko muna kung ano yung sa priority wise yung trabaho ko. Pero nung time po na yon, nung si Mrs. na nagsabi sa akin, gusto mo ba na na alagaan muna si Papa kasi lahat kami busy, medyo hindi kaya ng schedule namin kahit na nag-work from home po sila Mrs. So nung time po na yon, although hesitant ako pero mabilis naman din po ako mag-decide na ang ginagawa ko po kasi, yun nga, bilang lalaki din, hindi ho tayo kasi kagad nagja-jump into decision or conclusion. So, inanalyze ko po muna. Yung inanalyze ko po yun na hindi naman siya makaka-apekto sa schedules ko. So, nag-avail na ako. So, ang nangyari po nun, after 1 week, nung time na ako naman po yung mag-volunteer para mag-alaga kay Papa, so, dumaan po kami sa mga medical procedures kasi hindi medyo mahigpit pa rin po ng konti sa hospital. Hindi po kagad sila nagpapalit basta-basta ng bantay. So, nung time na undergo ko ng swab test, negative naman. So, okay naman. Nagkaroon ng go signal sa hospital. So, nagpalit po kami. During that first week, inalagaan ko po siya. Ang ginawa ko po sa kanya, mas naging parang sa part ko, nagkaroon ako ng feeling na ito na yung pagkakataon para mas lalo kong maipakita sa biyenan ko na na tinuturing ko na rin siyang parang pangalawang ama, na kung gaano yung pagmamahal ko sa asawa ko, dapat maipakita ko rin sa kanya na sa simpleng pamamaraan. So ang ginawa ko po, inaakay ko po siya pagpupunta siya ng CR kasi medyo mabagal pa siya maglakad at dahil nga yung second week na yun, nag-undergo siya ng malalakas na na dosage ng mga antibiotics at round the clock po yung monitoring din ng kanyang sugar kasi the doctors found out din po na mataas yung kanyang blood sugar. So, ang dami pong ina-address ng mga time po na yun. So, ang ginawa ko po, naakay ko siya, papunta ng CR. Although yung CR po is parang kabilang kwarto lang sa tapat na walking distance lang din. So, babalik po siya. Ako rin po yung nagbabantay nung sa may pagkain niya, sa schedule niya. Nire-record ko po kung ano yung mga schedule ng pagkain niya, schedule ng pagkuha ng gamot, pati yung mga nurses schedule. Talagang sa akin, kung titignan po natin yung sitwasyon ko po na yun, talagang konti lang po talaga ang tulog ko, pero hindi yun po yung binibilang ko. Ang ginawa ko lang po talaga, gusto ko lang mag-serve sa biyenan kong lalaki in a way na I hope na na-appreciate naman po niya. Kaya pag kami mga time na giniginaw siya, kukumutan ko siya, o kaya papalitan ko ng medyas yung paa niya, talagang pinapatong ko sa paa ko. Nakaluhod ako, papatong ko sa binti ko yung mga paa niya, tapos papalitan ko siya ng medyas. Pati yung schedule ng lahat po ng pagpapalit niya ng damit, dahil magpupunas siya, dahil hindi pa siya pwedeng maligo, dahil may nakaturok po kasi sa kanyang mga na dextrose. Kaya yun po yung ginawa ko nung time po na Tapos, 1 week sana magpapalit uli kami nung boyfriend nung hipag ko. Kaya lang nung time na magpapalit na sana kami, nag-positive po siya sa COVID. So nagkaroon ng extension yung pag-i-stay ko. Ngayon, ang isa pa nga po dito na lahat po ng mga nung tatlo ko pong yung tatlo ko pong in-laws, 2 hipag at saka isang bayaw, hindi rin po sila po pwede dahil meron din po silang full-time work. Yung isa, nagpo-call center, yung isa nga po, part ng staff ni Mrs. At yung isa naman po,
nagtatrabaho po sa hospital na kung saan naka-confine yung biyenan ko. Kaya hindi po sila allowed na magbantay din po doon sa loob ng kwarto. Kaya wala po talagang choice kundi ako lang po talaga ang makapagbantay po. Although si mama, yung biyenan kong babae, po pwede, kaya lang hindi nila inaalaw ang senior citizen na magbantay po doon sa hospital due to health reasons po. Kaya nung time po na yun, ganun po talaga ang ginawa ko. At nung time na mag-extend ng 1 week na nalaman ko, talagang inisip ko na lang, mukhang may purpose ako o meron akong dapat pang gawin para mas mapalalim pa yung relationship namin ng biyenan ko lalaki. O baka meron pa akong ibang dapat na gawin, kaya na-extend pa ng yet another 1 week yung aking pagbabantay sa biyenan ko. Papa Jun, sobrang detalyado ang kwento sa atin Yes. ni Daddy Ed, ano? And ini-imagine ko yung alam naman natin, ang isang may sakit ay hindi lang inaalagaan physically, no? Naaakayin mo at papakainin mo, no? Parang meron pa siyang recording di ba? Nagmo-monitor pa siya ng gamot at yung pagkain. But on top of this, ang isang gusto kong itanong kay Daddy Eddie, sir, isa rin kasi sa katotohanan ng mga may sakit is yung bang irritable sila. Di ba yung eto ka na, nag-aalaga ka na, no? Tapos makikita mo pa parang hindi siya nasisiyahan. Siyempre kasi may mga discomfort siya, mga ganon. May mga ganon ba eksena? Yung makikita mo siya na ganyan. Paminsan-minsan po, Mami Bessie. Pero naramdaman ko yung medyo nahihiya siya sa akin nung pinapalitan ko ng medyas yung paa niya. Kasi talagang yun ang sa heart ko naman, hindi ko na iniisip yung nakakahiya ba tong gawin. Hindi po kasi nagsiserve ako sa biyenan ko and it's time for me na iparamdam sa kanya na yung aking pagsiserve ay kumpleto at walang pinipili. Pero during the mga time na nakita kong isang discomfort na nagkaroon siya kasi nung time po na yung doon po sa pagkakatusok sa niya, sa ugat niya, nung papalitan na po, medyo nahirapan na po yung mga attending nurses na maghanap ng new vein na pagtutusukan dahil nga po kasi medyo nagkaroon ng time na hindi lumalabas yung ugat ni Papa nung time po na yun. So nakatatlong tusok bago po nila nahanap uli yung ugat na pagtuturukan uli nung para din po sa dextrose. So yun lang po yung nakita kong discomfort po niya. Other than that, wala naman po. Although yun, medyo nahihirapan din po siyang makatulog dahil nga po round the clock din kasi ang ng mga nurses So yun po, pareho po kaming puyat. Gano'n po. Papa Jun, nagyanan ka pa. Mami Nag-iisip ka Bessie, ba? ako gustong-gusto ko yung narinig ko kanina mula kay Daddy Eds. Yung sinabi niya na hindi siya nagbibilang ng mga sacrifices na ginagawa niya. Kasi kapag ganun ang ginagawa mo, time will come, maghahanap ka ng return of investment Pero para sa kanya, it is all about service. At meron akong isang bagong natutunan, Mami Bessie. Di ba madalas nating kasabihan na the best way daw to a man's heart is through his stomach. Pero dito sa nakita natin, sa experience ni Daddy Eds, one of the best ways to a man's heart is through service, heartfelt service. At ito yung bagay na naramdaman ng kanyang father-in-law na napakaganda ng pagsiservisyo, pagdilingkod na ginawa sa kanya ni Daddy Eds. And I believe na this is something that he will treasure forever habang siya'y nabubuhay. Yan. At Daddy Ed, naging dahilan nito para mas maging close pa kayo. Hindi lang palagay ko sa iyong biyanan, pero sa iyong asawa. Parang na-value niya ito na ginawa mo, no? And even the other members of the family na nakita itong ginawa mong at yun nga, wala kang choice. Nakahanda ka lang ng 1 linggo, kaso natula ka na. Ilang pa na gano'ng katagal mo actually siya inalagaan sa ospital? Bali po, Mami Bessie, 10 days. 10 days? Mahaba din yun. Mahaba din yun. Kasi, yun round the clock, 10 days, tapos kulang-kulang yung tulog, di ba, no? And natawa ako, Papa June, doon sabi niya na,
hindi daw nakakapagpakita yung biyanan, ng parang discontentment na lang kasi nahihiya sa kanya na Mhm. lalo na doon natuwa ako doon sa palitan ng medyas, na ipapatong mo pa sa legs mo, yung kanyang feet, no? Isang tanong ko lang, rarely siguro, na parang sa isang anak yung minsan totoong anak na, ayaw pa rin ng ganong care, di ba? Yung nagaganyan ng care. Na-recall ko kasi, when my father was in the hospital, so pinupunasan ko siya. Mahirap mag-alaga, sa ospital. Mahirap silang alagaan. And dahil syempre, anak niya ako, yun, medyo masungit. Kaya ako nagtatanong sa'yo nagtrato. Parang pinupunasan mo, tapos maingay siya. Marami siya sinasabi sa akin na kung ano-ano, na mo na, mga salitang matatanda na sana lagi na lang ganyan. Ako, tayo muna ipag-pray na magkakasakit ka, sabi ko naman. Kasi natutuwa daw siya nang hinihilang, pinupunasan ko siya. So sana na lang laging gano'n. Oo, sabi ko, wag lang sa ospital. Wag lang sa ospital. But in your case, syempre iba yung inyong usapan kasi hindi naman kayo ah ika nga ay biological like me. Okay, Papa Jun, ang isa pa na gusto kong i-discover kasi hindi naman tayo malalagay sa isang sitwasyon minus any learning. Minus any Yes. learning, no? Totoo Ano po. yung mga natutunan mo dito aside of course dun sa nag-level up ang iyong kakayahang magserbisyo? Palagay ko hindi ka rin sanay mag-serve ng ganyan, hihilamusan. Tapos papalitan ng damit, di ba, ng underwear. At syempre, meron pang ibang mga body care yan, na gagawin sa kanya. So, anong mga learning mo dito, Daddy Ed? Bali ano po mabibesi ang inisip ko po na maring ito ay parang practice ko na rin in the near future na po mari kong gawin sa aking tatay. And nagpapasalamat pa rin po ako dahil kasi kahit papano ang tatay ko ay malusog. What if, inisip ko yun, what if kung biological father ko to, magagawa ko rin ba? Nung time na yun, talagang sinik at sinearch ko ng husto yung laman ng puso ko at that time. Sabi ko, kung kaya ko magawa ito sa biyenan ko, definitely kaya ko nang gawin ito sa tatay ko na walang pag-aalinlangan. Dahil ito yung isang bagay na naituro sa amin ng mga magulang ko ng mga bata pa na kapag ka kayo ay tutulong sa kapwa ninyo, huwag kayong hihingi ng kapalit at yung pagtulong nyo na yan ay dapat taos sa inyong mga puso. At bukod pa doon, Mami Bessie, ang inisip ko, ito po yung tinatreasure ko sa puso ko. Nung pinakasalan ko si Mrs., hindi lang po siya talaga yung pinakasalan ko, kundi yung buong pamilya. Kaya kung ano yung pagmamahal na na itinatrato ko sa asawa ko, dapat hindi man ganun kahigit, hindi man ganun kasapat, hindi man ganun ka parehas, kahit papano ay may extend ko sa kanyang family. Kaya yun po yung yung naging learnings ko na what if kung mangyari ito sa tatay ko, magagawa ko rin po ba? Kaya honestly, masasabi ko po na kaya ko pong gawin ito sa tatay ko dahil kasi maganda rin po yung relationship namin ng daddy ko. Ang galing. Okay. Yes, Papa June, any observation, any comment? Natutuwa lamang po ako, Mami Bessie, kasi base doon sa mga experience ni Daddy Eds, hindi lamang yung kanyang pamilya, hindi lamang yung kanyang father-in-law yung na-bless, kundi maging siya rin. Marami siyang natutunan ng mga bagay patungkol sa kanyang sarili. And natutuwa ako sa kanya, Mami Bessie, kasi napaka-old school ni Daddy Eds eh. Diba? Yung talagang sinasabi niya na yung kanyang pag-ibig, pagmamahal, hindi lamang limitado sa kanyang asawa, kundi kasama doon maging yung pamilya ng kanyang may bahay. And this is something na bihira na nating marinig ngayon sa ating kapanahunan. Pero this is a very, very beautiful story na kung saan sana patuloy pa rin makita natin sa ating mga families nowadays. Yes, and sa atin pong mga moms at heart, maganda po kung ang nasabi na relasyon, ay maibigay natin na katuruan sa ating mga kabataan ngayon. Kasi tama yung sinasabi mo, Papa Jun, ngayon parang nagkita sa kami. Sa kayo nagkita? Sa chat. Nagkita kami sa chat, no?
hindi man lang pinakilala sa magulang, hindi man lang tinanong sa magulang, Mama, tinan mo nga, oh, ito ba, nakilala ko to, tinan mo nga siya, ganyan, walang ganon, ano? Tapos, isa pa yung sinabi mo rin, Papa Jun, yung napakalalim na relasyon dapat na nasa isang lalaki na pag nagpakasal ka, kasama yung pamilya. Di ba? Kasi ikaw yung tatay kasi, kayong mga tatay, padre de pamilya, kayo yung tatay yung haligi, di ba? Magbibigay ng katatagan sa isang tahanan. Tapos kami na mga nanay ay ganun din naman, ano? Pwede din namin sabihin na pag pinakasalan ng isang lalaki ay pinakasalan yung buong pamilya. Pero mas madali yata ipakasama ang lalaki kaysa sa aming babae sa mga biyanan. Tama ba yun? Tama ba yun, ano? Parang ganun yata yun, ano? Kasi ang mga lalaki, ano kayo yung parang yun, may boundaries, no? Hindi kayo masyadong usap-usap. Kasi yan, parang mga mamshi, reminder din po sa atin yan, ano? Medyo i-control natin ating mga emosyon, yan. Tsaka yung biyan ng babae, minsan, kung paano natin din lalapitan, ano? At kakausapin. Kasi, naalala ko parang, ano nga yung sa dating training na nababanggit natin, Papa Jun, yung tungkol sa biyanan, your friend and ano, meron ka bang natandaan doon? Meron tayong training na ganyan Parang na parang, yata akong yung di ba, yung biyanan, friend or enemy, yan, friend or enemy, na napag-usapan natin we answer that question depende dun sa ating pananaw. At one thing pa na gusto kong pulutin, ano, and this is another learning doon po sa mga gumagabay sa ating mga bata, yung nabanggit ni Daddy Ed na he started on the right position. Diba? Na alamin yung tahanan, kilalanin ang pamilya. Diba? Lumapit doon sa magulang, yung kanyang sinisinta, diba? Hindi yung sinisinta lang ang nilalapitan, no? Kasi kung ano yung trato, no, ng isang magulang sa anak at kung ano yung relasyon ng isang anak sa magulang, ay ganun din ang pupuhunanin niya kapag kayo na. Di ba? Yun din ang dadalhin niya. Yun din ang dadalhin niya, no? Ito lang recently, ano, isang sikat-sikat na figure yung aking narinig sa interview. Sabi, sinanong siya, anong hinahanap mo sa isang babae? Kagulat-gulat yung sagot niya. Ang hinahanap ko sa isang babae ay yung babae na may takot sa magulang at sumusunod sa magulang. Sabi ko, kakaiba to Para lumabas sa bibig ng isang bata itong personality na ito na tinatanong, parang 20 years old pa lang siya, no, na sikat-sikat. Pero, meron pa rin pala Daddy Edison and Papa John na mga ganong isip ng kabataan. Sana dumami pa ang kanilang tribo. Sana dumami totoo pa. po. Okay. So as you were listening, sa'yo, sa sarili mo, kasi syempre, may biyanan ka rin, di ba? Na ako, wala na ako. Wala na ako. Hindi ako makaka-relate. What if it happens? Saan ang starting point na magandang pulutin? Sa akin po ba yan, Mami Bessie? Yes, oo. Parang reaction mo doon sa ano niya. Like, if it's with you, no? Para i-position mo sa mga listeners natin na ano yung unang magandang pulutin from the end of listening to the story. Sa akin, Mami Bessie, it really pays na mag-invest tayo sa relationship. Maraming pwedeng mangyari sa buhay. And kapag dumarating yung mga ganitong sitwasyon, na-highlight lang kung gaano nakalalim or kung gaano kababaw yung ating relationship. Kaya kung habang pinagkakalooban tayo ng panahon ng ating Panginoon sa ating mga buhay, na we are prioritizing relationship over many things, napakaganda ng magiging impact nito later on. Makikita natin na kapag dumating yung mga pagkakataon, mas maganda yung mga kahihinatnan, mas maganda, mas very inspiring yung mga ipapamalas natin during the times na humaharap tayo sa mga certain situations, kagaya ng pinagdaanan ni Daddy Eds. So yun po yung pinakamahalaga sa akin, that
ang pinaka-starting point ko is yung patuloy na mag-invest sa good relationship. Good relationships. Meron pa akong isang naisip lang, and I think dito tayo magandang magtapos. Bilang isang nasa isang ospital, di ba? Sa public place, maraming nakakakita sa'yo. Hindi common yung inyong eksena, di ba? So, was there an incident? Meron bang nangyari na parang in the hospital may nakapansin, nakabuild ka ng relationship sa ibang tao na nakakapansin ng ginagawa mo? Dahil, well, I should say, kakaiba po, no? Yung ganitong istorya. At madalas kasi ang nag-aalaga ay babae. Pero ito, lalaki yung nag-aalaga at inaalagaan niya, hindi pa niya directly na biological relative, no? Tiyanan. Okay, so meron bang ganon na nangyari sa iyo, Daddy Ed? Actually, Mami Bessie, meron po eh. Unang-una, nakapuna yung mga nurses eh. Kasi laging tinatanong eh, kamusta na yung, yung tatay mo? Hindi ko po siya, hindi ko po siya talaga biological father. Ano ko po siya, father-in-law ko po siya. Okay kayo, sir, Ngayon lang uli kami, nakakita ng ganitong pero bihira dahil lalaki sa lalaki. Usually talaga babae at biyenang babae din eh. Pero kasaming asawa, pero kayo, sir. Ayan, ganyan. So, ang dami nilang pinagsasabi na maganda naman pakinggan. Pero bukod pa doon ay nagkaroon po ng another na pasyente na mag-asawa doon po sa sa ospital. Kasi yung una po nung naka-confine si Papa, yung kwarto po kasi is good for 2 patients. So nung time na nandun siya for the first 10 days siya lang mag-isa doon. Kaya naalagaan ko siya, tapos doon sa may kabilang naman po may pumasok na mag-asawa na cancer patient yung yung pasyente doon. Tapos nung time na yun talagang nagkakwentuhan lang ng konti, pero yung dumating yung opportunity na yun bago kami nagkakwentuhan is may napansin kasi sila, para may narinig sila na something na yun nga na biyenan ko yung inaalagaan ko, mga ganun. So na rin ako, naglakas loob na rin ako magtanong, kumusta na? Kumusta ka na? Tapos ano bang sitwasyon mo ngayon? So nagbigay siya ng ng kanyang yung mga detalye kung bakit siya na-confine doon. Doon ko nga po nalaman na may cancer pasyente po na yun. At yung mag-asawa na yun ay nakausap ko ng mga ilang mga oras, halos ang tagal din po, mga 30 to 45 minutes. Ngayon, noong time na naikwento ko nga po yung sitwasyon namin na ng biyenan ko, in-encourage ko po sila na huwag mawalan ng pag-asa. Magkaroon ng living hope na sa gitna ng mga sitwasyon na pa rin, magpakatatag, maging mahinahon din at patuloy na tanggapin kung ano yung ibinibigay sa kanila. Unang-una, yung medicine na ina-administer sa kanila, tanggapin lang nila. At kung ano yung pwedeng pang maitulong. Actually, ang naalala ko nga po din sabi ko, baka meron kayong, baka meron ako po pwedeng maitulong sa inyo, wag ko kayong mahihiya. So naka-develop din ng another friendship doon sa And nag-last yun na kahit na nakalabas na kami ng biyenan ko sa ospital, so patuloy pa rin yung aming communication So, ang naging magandang resulta doon is nag-develop yung relationship namin magbiyenan at the same time nakagain ako ng mga bagong kaibigan na mag-asawa na dumadaan din sa sitwasyon na hindi man kapareho, pero kahit papano ay nabigyan ako ng oportunidad na makapagbigay sa kanila kahit papano ng encouragement para wag silang sumuko sa buhay. Yun po. Napakaganda. At yun ay dahil isasalalay ang tiwala sa isang living hope na napakahalaga na meron ang bawat isa sa atin. Okay, so ngayon ay hindi tayo magtatapos ng hindi nananalangin at ang aking co-host ang laging nananalangin para dito sa ating pagtatapos. And yun, italaga natin ang buhay ng bawat isa na magkaroon ng hindi lang pagkakilala, kundi pagtitiwala sa isang living hope, none other than our Lord Jesus Christ. Sige po, maraming salamat, Daddy Ed. At tayo ay pangungunahan sa pangwakas na panalangin ni Papa June. Sige po, tayong lahat ay manalangin. At ilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa hapon na ito na aming nakadaupang palad si Daddy Eds at napakinggan po namin
yung napaka-inspiring niyang kwento patungkol sa kanyang pag-aalaga sa kanyang in-laws. Lord, alam namin, marami sa amin, naturally, ayaw namin ng sacrifices. Pero napakaganda nung impact ng sacrifices na ito sapagkat una sa lahat, it magnified yung laman ng puso ni Daddy Eds. It magnified, Lord God, yung kanyang character, and most of all, it magnified yung kanyang living hope. At sa panahon namin ngayon, Panginoon, ito yung kailangan namin, yung living hope na i-reflect namin sa pamamagitan ng aming mga buhay at sa willingness namin na tumanggap ng mga pagsubok, humarap sa mga challenges, maging sa mga sacrifices sapagkat nakikita po dito, O Diyos, ang aming relasyon sa iyo. Marami pong salamat sa mga natutunan namin, sa inspirasyon na dala ng kanyang buhay, at dalangin po namin na maging kaming mga tatay, makita namin, O Diyos, ang kabutihan at ang kagandahan ng aming na mayroong kaming isang buhay na pag-asa habang kami nabubuhay. Muli, maraming salamat sa buhay ni Daddy Eds. Ito pong aming panalangin. Yan, maraming salamat kay Papa June sa pagtatako sa atin sa panalangin. At ibabalik ko ngayon kay Daddy Ed para sa kanyang final challenge. Yan, maraming salamat po, Mami Bessie. Sa ating po lahat na nakapanood at nakapakinig, may iwanan lang po ako sa inyo na isa lang po na na dapat po nating tandaan na ang buhay ay maikli lamang at dapat po ito ay may bigay natin ang best natin. Unang-una sa living hope natin, pangalawa sa pamilya natin, at pangatlo ay sa ating mga sariling mga pamilya. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga ito na nararanasan natin, huwag ho tayong mapapagod na tumulong lalong-lalo na sa mga taong malapit sa atin, mga immediate family, mga in-laws. Dahil ito po ay isang bagay na may treasure nila at natin, na sa pagtanda natin at sa pagtanda ko, hindi ako mapupuno ng regrets, kundi mapupuno ng mga bagay na ire-reflect kung gaano naging makulay ang ating buhay. Maraming salamat po at magandang hapon. Yan, makulay na buhay mula sa isang relasyon at pagmamahal na naipahayag. Yan ang atin pong kabuuan ng programang Moms at Heart. At medyo kakaiba nga po ang ating napag-usapan dahil hindi po common na ang isang manugang ay mag-aalaga sa kanyang biyenan. Madalas po ay isang babaeng manugang, but this time, isang lalaking manugang ang nagpakita sa atin na posible po pala ang mga bagay-bagay na yan na gagawin, all because there is that relationship, and that relationship is founded way back nung siya po pala ay nandiligaw pa lamang. Marami pong salamat sa inyong pagsama sa amin. Maraming salamat sa ating co-host na si June, and of course ating guest po na si Daddy Edison sa pag-share niya ng kanyang istorya. Ito nga po ang inyong Mami Bessie Rios na sa inyo ay nag-iiwan ng magandang hapon, masiglang hapon, pinagpalang hapon, at kayo nga po ba ay nakasama namin sa pamamagitan ng mga iba't ibang pamamaraan. Pinakasimple, 702 DCAS AM1. Ayan, pinakasimple. Or pwede po naman ay nakakonect kayo sa atin pong internet, 702 DCAS FEBC Radio TV, sa atin pong Facebook, 702 DCAS FEBC Radio, Memo ni Mommy or Moms. At ang lahat ng yan, dahil tayo po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Happy Father's Day po sa inyong lahat. Moms at Heart, ilaw ng tahanan, ibang klaseng